What's our text? Proverbs 25, verse 28. Verse 28. A man who does not control his temper is like a city whose wall is broken down. And I think I have one more. But, so siguro mamaya dalan natin. So kayo po yung mga kaupo ng mga kapatid. Praise God. So, bago tayo mag-umpisa po ay nais ko lang magpasalamat sa ating Panginoon sa maraming pagpapala po. I mean, salamat po sa araw na to kasi ito yung talagang araw ng birthday ko. Amen. So, I thank God dahil po dapat ko ba itong sabihin? But I rebuke in Jesus' name. Kasi di ba meron pong iba nagsasabi na bago dumating ang birthday mo, sometimes something happen. At salamat po sa ating Panginoon dahil inalaw pa rin niya akong mabuhay ngayon. Amen. Dahil actually, I think last Thursday po yun. Nung wala dito si Pastor ay so, minsan nakala natin ay okay tayo mga kapatid. So, parang kami lang nigel nung nasa bahay. So, siguro, I will tell na ano po dahil lahat ng sign ay nandoon. Pero hindi katulad kay Pastor Richard. Siguro po, it was supposed to be a heart attack that night. And I thank God dahil po, dahil mahilig ako sa mga natural remedies, mahilig ako sa mga, lahat inaalam ko ng mga exercise patungkol sa at gagawin kapag may mga heart attack something. And I thank the Lord dahil po ng buong araw na yun kasi Saturday kinabukasan. But I thank God dahil 3 o'clock hanggang 4 talagang hindi ko na yung aking I cannot parang yung dibdib mo ay masikip na, diba? So, pero isa lang pwede nating tawagan mga kapatid. So, ang ating Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon, but may mga time na akala natin okay. So, that's why the last time na nag-preach ako, may mga time na pwede bang alisin ng Diyos yung mga hindi niya inaalis mga minsan kahit anong inom mo, di ba, ng mga Pero something na minsan ay tuturuan tayo ng Diyos sa ating buhay. So, pagkatapos po nun ay everyday. Kaya naramdaman ko ngayon. Naramdaman ko ngayon na but I thank God. Kasi He is the author and the finisher of our faith. Amen? So kung kailan tayo kukunin ng Diyos, pero sabi ko, Lord, handa na ba yung dalawa? Handa na ba si Pastor? Pero everyday po ay nararamdaman ko na yun. Parang nahihirapan ka na huminga. Parang may tumatawag, you need to rest. Rest from everything, mga kapatid. From physical, emotional. Amen? So, may mga time na our battle is dito, sa akin po siguro kasi medyo weakness ko ay emotional. So, yun ang laging battle at sometimes I need to carry a lot. Pero salamat po sa Panginoon dahil sabay-sabay po mga kapatid yung mga at minsan pati yung mga problema dinadala mga kapatid for prayer, diba? So I thank the Lord po dahil last week po ay nagkaroon kasi meron akong pamangkin na lagi kong sinusuportahan. So may anak kasi siya na kailangan ding magkaroon ng heart surgery. So I thank the Lord dahil po for 3 years mga kapatid, then nakahanap ng donors. And then, lahat po inayos ng Panginoon. Wala silang binayaran. At salamat po dahil natapos na po yung operation. At
Actually, 1 week na siya ngayon, and lahat po ay naging okay na yung... So, salamat po sa ating Panginoon. Kaya may mga time, hindi po easy, mga kapatid. You want life, then you need to exchange your life. So, may mga time, minsan hindi natin maintindihan, mga kapatid. Kaya nga, pag naunawaan natin yung sinasabing true standing on the gap, kasi sa atin, di ba, sabi nga, gusto mong ibalik. Kasi si Satan gusto niyang kunin ang buhay eh. Ngayon gusto mong ibalik. So, kailangan bayaran mo. Kaya may mga time na ilang araw hindi ka pwedeng matulog kasi you are fighting for something. But I don't know kung naunawaan yung ibig ko sabihin na yung prayer. Kaya sometimes we neglect prayer. Kasi sabi natin, prayer lang parang pagkain. Lord, in Jesus' name. Amen? Kaya minsan din natin po na-realize yung kapangyarihan ng panalangin. That even sabi doon, 3 days kay Lazarus, pwede bang tawagin ng Diyos, mabuhay ka. Pero kailangan lang mga kapatid no? Amen? So, hindi po yung message ko ngayon, but I just want to remind you, there are times mga kapatid, we need healing. Amen? And sometimes, yun nga po may mga time na we are trusting somebody, di ba? At hindi nyo alam yun. Na minsan some of you are going through mga kapatid. At hindi nyo alam na meron na nalangin sa inyo na 2 araw na hindi pa natutulog. Pero pag ikaw pinagaling, parang feel mo ikaw gumawa nun. But the answer is, you did. You really did. Anong prayer ginawa mo? Sama mo yung nagkasakit. Talaga nanalangin ka ba nang hindi ka nakatulog? Pero bakit, di ba, yung ibahin parang nagugulat sila, Lord, salamat pinagaling mo ako. Kasi there was someone who paid for you. Kaya sa atin po mga kapatid, sa church, hindi po natin pwedeng angkinin yun. Kaya nga tayo katawan Kasi merong gift siya, meron siyang gift, meron siyang gift. Ngayon kung ang gift niya is to fight for the devil. Amen? Ngayon hindi mo gift yun, you need to recognize each other, di ba? Kaya minsan yung tuturo sa atin ng Diyos na humility. So we need each other mga kapatid. Amen? Kahit hindi nyo sabihin mga kapatid, basta pinost nyo lang dyan sa alam nyo na meron na nanalangin sa inyo. Kasi meron kayo meron kayong pastor. Alam mo ng tatay nyo, kailangan ito panalangin. Maliban na lang kung turog yung tatay. Pero we're always praying for all of you mga kapatid. Kaya ang hirap mong dalhin nyo lahat. Kaya, pwede bang minsan dalhin nyo naman ako sa prayer na. Praise the Lord. So today we will go on. So ito po ay naano ko na nung Saturday. I supposed to have another but dahil siguro tumatanda na rin tayo. Hindi ko feel na matanda po ako. Pero yung katawan ko talaga nagsasabi, hindi matanda. Kasi hinihingal ka na. Nahihirapan ka na maglakad. Pero kailangan pa rin natin magpaganda mga kapatid. Amen? Para hindi halata. Praise the Lord. So, today, inumpisan ko lang patawanin kayo kasi mamaya, medyo sisimangutan niya na ako. Handa na ba kayo mga kapatid? Yes! Tingnan mo muna yung katabi mo. Kamayan mo muna. Uso ngayon po mga kapatid. Alam niyo ba naging trending? Naging trending po ngayon mga kapatid hindi nyo man lang ako kinamusta. Kaya kamustahin mo yung katabi mo yung kapatid mo. Kahit wala tayo sa Senado. Amen? Sinakita niyo po yun? Kung sa Senado mga kapatid, pinag-aawayan nila o masyado silang dun sa kamustahan, dapat much more sa church. Kamustahin mo, sister, kamusta ka na? Bakit mukhang masungit ka ngayon? Hindi. Mukhang seryoso ka ngayon. Diba? So, ipag-pray natin yan. Amen? So, tayo pong dahil nakikita ko nga medyo handa na kayo. So, ngayon po lang po nabibigay ako ng paumanhin na nasabi ko na po ito, naturo ko na sa Saturdays. Hindi ibig sabihin pinapanawahan ko kayo Sunday. Amen? Ibig sabihin na may alam yung Sister G. Sino bang walang alam? So, di ba?
Praise the Lord. So sabi po mga kapatid, one of the greatest deception in the body of Christ is the belief that spiritual maturity, kasi ang ano po natin, spiritual maturity and emotional. Amen? So they said that spiritual maturity is automatically na ikaw daw po ay emotional maturity na rin. Even a man, sabi ko dyan, a man can pray kahit 5 hours speaking in tongues, but still be offended. Nakakagulat, di ba? Akala ko ba spiritual yun? Speaking tongues. Nung nagalit, nagmura. Ay, ano yun? Saan galing yun? Di ba? Parang nakakagulat kasi. Diba? Minsan sa loob ng bahay, kasi naalala ko yun nung mga bago pa lang kami mga kapatid. Tatay ko tsaka nanay ko kasi they are converted. Pag nag-away sila, pag sa church talaga, pag nag-away, bakit? Saan ang galing yun? Iba yung words sa church, sa bahay. Iba din, di ba? So, sabi po, then, a woman can prophesy, but still cannot control his jealousy, insecurity, anger, bitterness, and emotional instability. Prophecy tayo ng prophecy, di ba? Kaya nga merong sa 1 Corinthians, di ba ako nagkamali, 13 ba yan? It's about love yun, di ba? Kahit na mag-prophecy ka mga kapatid, sabi po doon, pag wala kang love, you are just like a tinkling cymbal. Di ba, Sister G, kasama naman yan sa maturity spirituality, kaya ka mga malalaman, di ba? For the first time, sabi po doon, ang unang-una, para malaman na ikaw ay mature spiritually, kailangan ka mag-speaking tongues and other tongues. Then, kapag nag-speaking other tongues ka, ang kailangan lalabas doon ay nagpa-prophecy ka. So, ikaw ay matured. Di ba kaya merong iba ay nalilito? Doon mga kapatid, may kakilala akong talagang mga kilalang pastor. Tapos prayer warrior pa nga doon sa yung pisina natin ba yung aming pinaka na leader na, pero pag yung bakit ganun magsalita? Pag wala na doon sa pero pag doon, you can feel the anointing. Kaya minsan doon tayo namimiss, di ba? Kaya may tayo nagkakaroon ng problema. So spiritual gifts are powerful. But emotional maturity sustains the vessel carrying the anointing. Saan galing po mga kapatid? Kaya ito minsan miss natin, di ba? Sabi ng Bible, tayo po ay templo ng ating Panginoon. Because the Holy Ghost, galing dito. Yan, pupunta yan sa puso mo, di ba? So ikaw yung vessel na ng anointing eh. Pero nakakapagtaka, bakit merong anointing sa mga tao na kanina binasa natin, di ba, meron jealousy, meron bitterness, meron, which is, ang sabi ng Bible, this is the fruit of the Spirit. Tapos ito naman yung opposite. Ano yung opposite na yun? Hatred, anger, bitterness, jealousy. Pero they have the anointing. Pag mangarap talaga lahat ng tao ay tumutumba. Sabi nga nung Ilocano, totoo ba? Ang pupugiin niya eh. Konti na alam mo Ilocano, ang pupugiin. Sabi, ano ibig sabihin? Hindi ko alam. Pag nakareceive na ng Holy Ghost, ang pupugiin. So there are believers who knows scriptures but cannot control the reactions. Nagsisimula pa lang tayo, di ba? So, okay lang yan. Upo lang kayo. So, there are people who are concerned, o ibig sabihin, they are discerned. They can discern the demons, but they cannot discern their own wounds. Yung sarili mong sugat. Tapos lagi mo nire-rebuke yung demonyo ng ibang. Tapos
kaya ikaw tuloy hindi gumagaling. So there are Christians who can control or who can cast out devils, but struggling with unforgiveness, pride, emotional manipulation, envy, and uncontrolled emotions. So the tragedy is, many people are spiritually active. O sabihin na natin, many Christians are spiritually active, but emotionally broken. Kaya minsan namimiss natin mga kapatid. Kaya may mga kapatiran minsan na they just only want to stay in the church, magpagamit. Why? Because you are, kinakalimutan yung emotional problem mo. Tayo mga Pilipino, ewan ko ba, mag-agree ba kayo? Tayo mga Pilipino, mahilig tayo, di ba? Tago ng tago, kaya takbo ng takbo, takas ng takas. Ayaw nating harapin yung, di ba? Yung ating mga problema. Pero ang kalooban po ng ating Panginoon, mga kapatid, we need to be whole. Yung wholeness. Kasi alam nyo ba na mayroong kasing kaugnayan yan in spiritual, maging sa paglilingkod mo sa Panginoon. Kaya dito malalaman natin. Emotional maturity can destroy spiritual greatness. Proverbs 29:11, a fool uttereth all his mind, but a wise man keepeth it in all until afterwards. Many destinies have crushed not because of lack of prayer, but because lack of emotional discipline. Uncontrolled reaction can destroy relationship. Hindi ba? Tayo naniniwala tayo mga kapatid, some of you always praying, Lord, yung kalooban mo, susundin ko. Pero laging nagiging problema mga kapatid is our uncontrolled reaction. Bigyan ko kayo ng example mga kapatid. So, kalahati dito may asawa, kalahati dito dalaga. O lahat kayo may asawa? Mas maraming dalaga. So, mas maraming dalaga, no? So, dito sa may asawa. So, may mga asawa sa inyo? Sino mga maagang nag-asawa? May mga nagtanan ba sa inyo dito? Huwag kayo mahiya. Kasi kailangan nating harapin yan. Kailangan yung tapusin ngayon yan. Kasi hindi nagtakas-takasan nyo. Meron, di ba? O may mga nagtaas. So, ito nga yung problema mga kapatid. Nung kayo po ay nagtanan, alam niyo ba na merong trabaho yung nagtanan? Alam niyo may trabaho siya. Meron yung iba, di ba? So, okay na yun. Oh, fine, nandun na yun. Ngayon mga kapatid, nung nagpunta kayo dito sa Hong Kong, fine din, di ba? Nag-usap kayo. Pero bakit po may mga panahon, di ba, na nag-aaway kayo, pag tumatawag, ay nag-aaway kayo sa pera. So kaya diyan nagsisimula ang problema saan sa relationship. Kasi sabi po dito, uncontrolled reaction. Ano ba ang problema, di ba? Naubos yung pera kasi kain kami ng kain. Ikaw, dahil hindi ka kumakain dito sa Hong Kong, nagalit ka, ba't kayo kain ng kain? Ako nga dito, hindi kumakain, kaya tuloy padala ako ng padala sa inyo. Hanggang lumaki na, di ba? Hanggang yung asawa mo, kasi nga unti-unti ay, dahil parang malaki na yan, nakikita mo, ba't di na siya nagtatrabaho? So dumami na, nakita, ba't di ka na nagtatrabaho? Dahil ba padala ako ng padala? Nagsimula na nagkaroon na Tapos yung mga anak mo din, nagkaroon maraming problema sa school kasi tapos, ibayad ng bayad tapos meron ng nakapasok na po doon yung meron ng wound sa bawat isa. Nakapagsalita ka na ng masama, na. So, nagsimula na ngayon yung relationship ay, kaya problema pa naman sa ating mga babae.
lalo na yung mga may asawa, FW nandito. Lahat tayo nangangailangan po ng pansin, di ba? Nagiging ano ka na, naramdaman mo na yung self-pity. Ako nga dito, hindi nakakatulog. Lagi ako minumura, pinapagalitan ng amo ko, tapos kayo dyan, tapos yung asawa mo, hindi man tumatawag, hindi nagkakamusta sa'yo. Nagsimula na mga kapatid. And then, emotional outbursts can close the door that God opened. Isang example din mga kapatid. Isang kapatiran, ang ganda, ang tagal na yung amo niya mga kapatid. Laging nasa abroad yung amo niya. Wala siyang problema sa taas ng sweldo niya. Tapos every time lagi siya binibigyan ng bonus tuwing, Chinese New Year. Pag umuwi siya mga kapatid, isang buwan, tapos binibigyan siya ng, ano lang naging problema? Emotional outburst. Minsan, inano lang siya ng amo niya ng bakit ganito? Bakit hindi mo ginawa to? Nagalit na siya, i-terminate mo na lang ako. So, bye-bye. Nandun na siya sa Pilipinas. O may mga time minsan mga kapatid yun nga, di ba? Nakita niyo yun? Dahil nagsimula lang saan? Nagsimula lang doon sa relationship mo saan? Sa asawa mo, sa anak mo, napagalitan mo kasi nga hindi sila naging maayos sa pag-aaral. Yung asawa mo ay ganito. Ngayon, pumasok saan? Sa trabaho nyo. May konting utos lang yung amo nyo, kayo nakasigaw. Yung amo, hindi naman. Ano na naman? Konting pansin lang ng amo, bakit ganito yung luto mo? Bakit? Tatalikod ka nga, pero bumubulong-bulong ka, di ba? Ikaw nga, hindi mo rin magluto eh. Diba? Kasi lutusan mo. Kasi kakita niyo yun, dumadami na siya, di ba? Kasi nga, hindi natin na-control, di ba? Pag galit tayo, mga kapatid, hindi natin naiisip yung... Kasi nga, gusto mong ilabas yung pain mo, pero hindi mo alam, kasi hindi naman talaga doon sa tao, hindi naman talaga sa amo mo eh. May pinagsimulan mo. Lalo na pag binalikan mo kasi nag-anan pa ako eh. Yung tuloy. Nandito ako ngayon sa Hong Kong. Kasi na pangasawa ko walang kwenta. Kaya lahat tuloy, di ba? Ngayon, pumasok ka sa loob ng church. Offense can disconnect. Offense can disconnect a man from a divine helper. Meron na ngayon, nagtawanan, pumasok ka lang. Na-offense ka. Bakit kaya ako tinatawanan? Kasi tawanan kayo, bigla kayong tumingin sa kanya eh. Kayo naman sinasadya nyo ata. Pwede ba kayo magtawanan na ka? Kasi nagbukas yung pintuan, di ba? Masaya sila. Nagkaroon ka agad ng offense. Ano yun? Bakit? Di ba? Nakita niyo po yun. Then, a bitter heart can poison the entire ministry. May ministry ka pa naman, ikaw yung aaway sa harapan. Ako ay masaya, ikaw ba ay masaya? Sa buong paligid ay hindi masaya. Especially kung ikaw yung pati yung kapatid na walang kasalanan, nagagalit ka sa kanya. Kaya tuloy, lahat ng umuwi, parang masanapasan yung kabigat. Instead na yung dito, di ba, sa loob ng church, may healing sana dito. Nakakapagpahinga kayo, di ba? Pero pag dala-dala mo, iniwan mo dun sa amo mo, di ba? Tapos, pag uwi mo, dala mo pa rin. So, saan yung nagsimula? So, Samson was the example, mga kapatid. Samson was spiritually empowered, but emotionally weak. His emotion controlled his discernment, and eventually his enemies captured him. So, sino ba si Samson? Si Samson, di ba? Sa huling araw, ito po ang ginagamit ng kaaway. Kaya marami po akong nakitang mga ginagamit po. Pastors, mga ministers, mga kapatid. Empowered sila eh. Kaya nga, hindi excuse dito, hindi po yung mga anointed dito, mga kapatid.
Masyado sila saan lang sila nahulog? Kanino? Kay Delilah, di ba? Kaya may mga asawa, saan kayo lagi nahulog? Saan kayo lagi nahulog? Sa asawa niyo, di ba? Bakit, Sister G? Kasi laging siyang kaaway niyo, hindi ko ba alam bakit hindi maghanap ng iba. Hindi kasi laging siya ang kaaway niyo, di ba mga kapatid? Lahat ng OFW, nung nag-OFW, di ba yun minsan yun ang iniisip ko, nakakapagtaka, bakit naman nasa Pilipinas sila, pero lahat ng mga nag-OFW dito nagkakaiwalay, anong problema? Akala ko pa para gumanda ang buhay. Pero bakit para lang nasira? Kasi nadamay patuloy yung mga anak nyo. Kasi nga, naghiwalay na eh. So, di ba, sabi po dito mga kapatid, spiritually empowered si Samson. Pero kay Delilah lang, nahulog siya. Kaya minsan sa atin mga kapatid, di ba, empower tayo, nakita ko may mga ginamit dito mga kapatid. Pero nahulog lang kanino? Kay Apam. Tama ba yung word na yun? Kaya we're trying to, mga kapatid, kaya nga yung kasalanan ngayon sabi nila, ay, masyado ng daw ngayon, hindi na mabigat pakinggan yung, pero sa Bible, di ba, sabi po ng pangangalo niya, at ano pa, ay kaduma-duma sa ating Panginoon. Pero ngayon, okay na yan, Sister G. Naunawaan na yung Diyos kasi lahat naghahanap ng pag-ibig. So power without emotional maturity becomes dangerous. God cannot trust deep spiritual authority to people who are emotionally unstable because influence magnifies character's flaws. So the deeper you go in God, the more emotionally healed you must become. So sad mga kapatid. So sad po. Kasi kung kailang matagal na tayo sa ating Panginoon, di ba? Pero bakit hanggang ngayon di pa tayo gumagaling? Konting issue lang po mga kapatid. Pero sabi dito, the more na you go deeper to God, the more na nag-heal ka na eh. Lahat yun tapos, di ba kasi parang problema, the more na tumatagal ka sa Panginoon, tumatatag ka na. So pag dumating ulit yung problema, wala ka na kasi nga, dumaan na yan eh. Nalagpasan mo na. Pero bakit lagi binabalikan mo at binibigyan ng pansin at pinapabigat, pinapalaki, hanggang nahirapan ka na ngayong umusad. Konting issues lang. First Peter 2:23. Who, when he was reviled not again. Jesus was not only spiritually matured, he was emotionally whole. So dito po ay magugulat kayo. Kaya nga, merong ibang nagsasabi, pero ngayon ay nakikita ko maski saan, sa social media o sa saan mang bagay, hindi mahalaga. Hindi mahalaga yung sasabihin ng ibang tao. Mahalaga yung ikaw. Sinusunod mo yung kaligayahan mo. Diba? Agree kayo? Diba? Jesus was rejected, yet he still loved. He was betrayed, yes, he still healed. He was wounded, yet he still forgave. So yun po yung emotional maturity. Diba sabi ng Bible po, pumunta ang ating Panginoon dito, ang purpose ng ating Panginoon ay iligtas ang buong sangkatauhan. He came to His own, but His own rejected Him. Merong rejection mga kapatid. Diba merong yung feel and love. Sabi diyan merong, sabi dito yung wounded ba?
Meron siyang pain, meron siyang sakit, mga kapatid. But still, sabi po doon, he choose to be loved and he choose to forgive. And he choose to be healed. Pero yun po minsan ang mahirap, di ba? Na gawin. Kasi ang sinasabi natin lagi, lahat tayo may karapatan, Sister G. Lahat tayo ay kailangan ipaglaban kung ano yung nararamdaman. Lalo na kapag hindi na tama. So imagine having the power to destroy your enemies with one word, yet you're choosing mercy instead. Meron naman akong karapatan eh. Kasi pinagsabihan mo ako, di ba? Pwede naman kitang puntahan eh, para sabihan din, but I choose mercy. I take it na sa akin na lang. Why? Because you are mature na, mga kapatid. Ito po yung lagi nating sinasabi na sana maunawaan natin. Alam niyo, para po magkaroon ng tahimik na buhay, masayang buhay, try to understand the whole yung sinasabi na ating Panginoon na na yung pag-ibig, ano ba yung word na ginamit ng Diyos na nakalimutan yung tamang doon eh, na lahat ng kasalanan pero nakita ng Diyos yung hindi niya tinignan yung pagkukulang mo, yung kasalanan mo. Yun yung gustong ibigay sa atin ng Diyos, di ba? Yes, may pagkukulang yung asawa mo, hindi siya provider, Sister G. Yes, may pagkukulang yung kapatid mo kasi lagi niya ako chinichismis. But sabi niya, mga kapatid, you choose mercy. Di ba? Tayo mga kapatid, mga nanay, naranasan na natin yan. Sabi natin, di bali nang masaktan ako, wag lang yung mga anak ko. But sometimes, why not we bring it in the church? Sana susugurin ko si Sister kasi kung ano pinagsasabi sa akin eh. But because God showed me mercy, binago ako